pwedeng sumumpa sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. We have 3 new lawyers entering the Senate. That is a valuable addition to any impeachment trial. Kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito. Bagaman mataas yung turnout, 80% di umano ayon sa PPCRV, bagaman hindi pa pinal, ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon ang number 12 ay 13 million lamang. Sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. What can you say on the results of the elections, particularly sa senatorial? Kasama po ba kayo dun sa na-surprise sa mga pumasok at ng mga nangunguna sa mga nanalo sa pagkasenador? Bago ang resulta, nais ko parating aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagtiyak na mairaos at maidaos natin ang eleksyon ng maayos at mapayapa. Una na dito ang mga teacher na nakilahok sa halalan at nangasiwa dito, mga opisyal ng COMELEC, mga miyembro ng Board of Canvassers mula sa DOJ at sa Department of Education, mga kapulisan at kasundaluhan natin. Nagagalak ako na naging mapayapa sa pangkalahatan ang nagdaang halalan, di tulad ng mga naunang eleksyon. And I think we have to congratulate Chairman George Garcia for a job well done in managing this election, although we will get the final report as to the hiccups, as to the successes and failures so that we can learn from it in the coming weeks. Pero offhand, binabati ko po sila at taos-puso ako nagpapasalamat. Kaugnay ng halalan, nagpasyang sambayanan, panahon na para tumigil ang bangayan. Kaugnay ng halalan, panahon na para muling maghanap ng mga pwede natin pagkasunduan at pagtulungan. Sana magsimula na ang paghilom at pinapaalalahanan ko ang mga nagwagi at nanalo na sila ay upo bilang senador, mayor, governor, konsehal, bokal, kung anuman, ng lahat ng kanilang nasasakupan o constituents at hindi lamang ng mga bumoto sa kanila. Hindi lamang yung mga supporter nila ang dapat nilang pagsilbihan. Kung hindi bawat Pilipinong hihingi ng kanilang tulong bilang mga halal na public officials ng ating bansa. Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo, sino ang dihado, at meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Ang panalo ay ang ating mga kababayan, ang panalo ay ang ating bansa, ang panalo ay ang ating demokrasya.
Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, pero kaya pa rin nating magdaos na isang mapayapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino, pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigi-tigi sa tayo ng boto nung nagdaang halalan at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo, at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako doon. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo? Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating mga leader sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin, gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man, gabay sa mga dapat iwasto kung meron man. Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan anuman ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan nating magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panghuhusga ng niwala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido. Okay, before RG, so sir, how about the Senate leadership? Ano yung
nakikita, mananatili kang Senate President o pwedeng magkaroon ng pagbabago sa Senate leadership? Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maiyahabol na mga panukalang batas. Kung curious man lang kayo doon, pwede nyong tanungin din. Kung hindi, okay lang din. Pero, Itatanong namin later. doon muna kami nakatutok. At hindi yung parating na kongreso. Okay, RG. Balikan ko lang yung kasi May babalikan ka pa ron? Yes, outside of the impeachment process, syempre may mga natural allies based on the personalities and the principles of the incoming 20th Congress senator. So, ano sa tingin mo yung magiging itsura? Sino-sino sa tingin mo yung mga magkakasama based on their natural alliances, based on their natural principles? I will not prejudge nor predispose what each senator elected or already serving would be doing once the impeachment court convenes. Suffice it to say that I expect it to be lively and vibrant, given that we have 3 new lawyers entering the Senate. That is a valuable addition to any impeachment trial insofar as enriching the discussion and enlightening not only our people but fellow members of the Senate in their function as an impeachment judge. But outside the impeachment trial, paano yung natural alliances na nakikita mo? Ulitin ko, sa 15 taon ko sa Senado, hindi naman nasusunod yung natural alliances, yung formal alliances nga, hindi rin nasusunod eh. Iba't iba ang desisyon nila. Kabilang na halimbawa dito yung pagkakahalal ko bilang Senate President na hindi naman sinunod yung mga partido, hindi ba? Okay, Ganun din, sa maraming bagay nakakaharapin ng sino mang senador. Kada senador magpapasya individually base sa kanyang prinsipyo, paniniwala at pananaw. Binanggit mo na yung Senate presidency. Kahapon binanggit ni senatorial candidate Vicente Soto III na handa siyang Senator-elect. Senator-elect. Hindi pa siya proclaimed. Okay, malapit na. Sa Sabado pa. So, ang sabi niya, he's ready to accept the Senate presidency if the numbers are there for it. So, do you think there will be a contest? I think the same statement will apply to almost all the senators. Kahit naman sa akin nun, bago ko inisip man lang o pinangarap, hindi ko nga pinangarap na maging Senate President, sino man na may numero, dapat tanggapin niya yung responsibilidad at yung hamon na yon kung nasa kanya ang tiwala ng mas nakararaming senador. Okay, sir. Given the results of the election, ano yung major issues na haharapin ng Senate in the 20th Congress? So, there's, of course, obviously, there's the impeachment. Ano pa? Well, there's the impeachment against the Vice President. An impeachment case was filed against the President, which is pending in the House. I don't know how that will be resolved in the coming weeks and or days. Nandyan yung mga panukalang batas na hindi namin mapapasa sa susunod na 2 linggo na kailangan pa rin bigyan ng pansin at tutukan sa susunod na 3 taon. Maliban doon, syempre, makikita mo na yung pagporma, paghahanda ng ilan na nangangarap, nag-aambisyon o nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon o sa parehong posisyon, kabilang na ang Senado, pagdating ng 2028. Hindi ba parang awkward yun for Kailangan nilang harapin sa sarili nila, sa salamin at sa taong bayan, yung kanilang magiging pasya, kung ang nagdikta nga ba ng kanilang desisyon sa impeachment ay yung personal nilang interes o nakabatay sa ebidensya at sa batas at sa pananaw ng mas nakararami base sa kanilang napanood din na ebidensya ang kanilang magiging desisyon kaugnay ng impeachment. It is up for each senator judge to defend his or her position in connection with that after trial. Okay, my last question. Kasi kahapon, in-announce naman ng House that Attorney De Lima and Attorney Diokno, now Congressman presumptive, will be joining the impeachment prosecution panel upon the invitation of the House leadership. So doesn't that feed into the theories that are circulating among some circles na there's this alliance between the administration and that color of the political spectrum? Hindi ako bahagi ng anumang koalisyon o alyansa ngayon at hindi ko pwedeng komentaryohan. Subalit, pasaya ng Kamara kung sino ang pipiliin nilang abogado o prosecutor, tulad lamang ng pasya ni Vice President Sara, yung kanyang pipiliing mga abogado at magtatanggol sa kanya. Hindi yan pwede pang himasukan ng impeachment court. Wala kaming say dyan. At hindi ko komentaryohan kung tama, mali, maganda o pangit yan.
Pasya nila yan at wala kaming pakialam sa kanilang desisyon kaugnay sa bagay na My yan. very last question, last na talaga. Given all of those things na nasabi nyo kanina, all of these issues that you'll be confronted, may magagawa pa bang real na trabaho ang Kongreso in the next 3 years? Kasi baka maging busy na kayo sa politika. Bakit naman hindi? Buwang paniniwala ko na sa kabila ng impeachment, kaya inaayos namin yung schedule, ay meron pa rin kaming mapapasang mga makabuluhang panukalang batas. Buwang tiwala ko na kung maayos namin yung ilang pre-trial proceedings, ay matatapos namin ito bago tuluyang tutukan ng Senado ang budget para sa taong 2026. Hopefully, we can wrap this up before we go on recess in October. Para pag-resume kung saan tatalakayin na yung budget sa plenary, makatutok naman kami doon. Sa gitna, kaya naman namin magsingit at mag-discuss ng ilang mga panukalang batas pa na bagaman hindi kasing laki ng budget, bagaman hindi kasing sikat na impeachment, ay makabuluhan, may halaga at makakaapekto at makakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Sir, considering yung sinasabing surprises sa naging result ng elections, lalo na sa senatorial, ano yung nakikita nyo na game changer? At dapat bang i-consider ito ng mga tatakbo sa 2028? Kung ano man yun ng mga game changer dito sa election na ito? Sa strategiya, wala naman. Alam naman siguro at napansin ng lahat kung nagkaroon man ng anumang game changer nitong eleksyon, ayun yung mga kaganapan kaugnay sa politika at hindi kaugnay sa pangangampanya. Kabilang na ron ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na ron ang pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa dahig na nagkaroon ng malaking impact sa resulta ng halalang ito, na nagkaroon ng epekto sa naging resulta ng halalang ito. Nakita naman natin yun sa surveys at nakita natin din yun sa resulta ng halalan. Pero sabi nyo ba, ito daw Gen Z at Millennials, isa rin dun sa game changer dahil talagang actively nag-participate sila dito sa election. Hindi naman siguro tamang sabihin natin ngayon lang sila actively nag-participate sa halalan. Dahil kung susuriin at titingnan nyo, bagaman mataas yung turnout, 80% di umano ayon sa PPCRB, bagaman hindi pa pinal, ay medyo bumaba yung threshold sa mga bumoto sa pagkasenador. Sabi ng lahat ng survey, base sa tinaas ng bilang ng botante, dapat minimum ay 15 million para makapasok sa Magic 12. Pero lumalabas ngayon 13 million lamang, Magic 12 ka na. Noong 2022, kulang-kulang 15 million yung number 12 spot. Pero ngayon ang number 12 ay 13 million lamang. Sa kabila ng mataas na turnout, sa kabila ng tumaas din na bilang ng mga botante mula nung nagdaang eleksyon. So marahil kailangan pa natin ng ilang linggo at buwan para pag-aralan ang resulta ng halalang ito para may tunay na makapagsabi kung bakit nga ba ito nangyari, bakit hindi nakita ang ilan sa mga resulta sa survey at saan nga ba nagbago. Considering yung mga ibinoto, sir, ng tao, nakita mo ba na nagmamature na yung mga voters? Bawat eleksyon ay pagkakataon para magkaroon ng mas maliwanag ng pananaw ang ating mga kababayan. Pero tandaan nyo, kada taon din may nagdi-18 anyos. So kada taon may bagong botanteng pumapasok sa list of voters natin. Kada taon naniniwala ako na papunta tayo dun sa panahon na ang botante ay tunay na makikita ang kapangyarihan ng kanilang balota. Nakapangyarihan ng taong bayan pumili kung sino ang nararapat talaga at na hindi totoong wala silang boses para baguhin ang kanilang sariling bansa, bagaman ordinaryong registered voter at ordinaryong Pilipino lamang sila. Okay, Nympha. Andiyan si Nympha? Nympha Liet po. Sir, sabi niyo po, Sir, sabi niyo po dati, ay pinapayuhan niyo po dati yung mga senador tsaka mga incoming senators na huwag magkomento sa impeachment. Pero yung iba po sa mga paparating nating na mga bagong senador ay inendorso mismo ni VP Sara. Will that affect the impeachment drive? Well, hindi sila yung nagsalita. Inendorso kamo sila ni VP Sara pero hindi mismo galing sa kanila. So, patuloy ang aking magiging panawagan sa lahat na nakaupo at marahil papasok din ang mga senador, presumptive senators, ika nga, na ayon sa rules, sana iwasan nila na magbigay ng categorical na mga posisyon o sagot kaugnay nito hanggat hindi pa nagsisimula ang trial at wala pa naman silang nakikitang mga ebidensya, pabor o kontra sa nasasakdal na si VP Sara.
magiging factor ba yon yung ginawang endorsement sa kanila, sa kanilang magiging decision? Sila lamang siguro ang makakasagot noon at hindi ako. But Mas historically, magandang sir, sila ang matanong kung sakasakali. sir, non-issue na ba? Historically, hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati, kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati, yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So, kung pagbabasihan ko ay kasaysayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita natin nagbabago-bago yun. So, hindi iiral yung utang na loob, yung sinasabing payback time. Hindi ko sinasabing hindi iiral, pero again, each to each his own. Nagbabago yan sa kada sitwasyon at sa kada tao. At hindi para sa akin na sabihin ganito yan o ganyan yan. Mas maganda sila ang tanungin ninyo dahil sila naman yung nasa sitwasyong yun. So, sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Non-issue na ba yun na pwedeng ituloy? Kung nasimulan ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yun ang gagawin ng Senado kung hindi sang-ayon doon ang kampo ni VP Sara. Halimbawa, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon na hindi pa ina-actionan ng Korte Suprema. Pero hindi lang yun, hindi naman din nag-issue ng temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautusan mula sa Korte Suprema na laban dito. But, sir, diba, the impeachment court can also make its own decision if the trial, Yes. if there's going to be a trial or not. Definitely yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. It's not just the Supreme Court's decision. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or the other, yes. Both as a Senate and as an impeachment court. Pero ulitin ko lang, ang pinagbabasihan lang naman namin ay yung Senate Electoral Tribunal na binubuo pa nga ng mga maestrado ng Korte Suprema at miyembro ng Senado, tumatawid ng Kongreso para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. Nagbabago din yung mga miyembro ng Senado, nagpalit ng Kongreso, pero dahil yung kino-questioning term ay 6 na taon nung senador na pinrotesta, patuloy lamang yun sa mga susunod na Kongreso at hindi siya automatically dismissed. So, sir, kumusta na yung status ng impeachment rules? Maraming panukala kaming natanggap, hindi lamang mula sa legal team, pero mula din sa iba't ibang senador nitong nagdaang recess, lalo na mula dun sa mga hindi tumatakbo. Pero ang direksyon na personal kong tinatahak sa ngayon ay isuggest sa impeachment court na wag nang baguhin yung rules dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Ipapanukala ko na kung may pagbabago man sa rules, ito yung mag-a-apply to future impeachment cases and not this one. So, pwedeng talakayan yung rules, pwede pa rin namin pag-usapan, pero prospectively applicable siya sa mga darating pang impeachment complaints na tatalakayin ng Senado at makakarating dito. At hindi na dito sa kasalukuyang impeachment na aming kinakaharap sa ngayon. So, sir, yung suggestion mo na yon, subject for approval pa sa Definitely. Senate? Lahat ng sinasabi ko ay subject to approval ng impeachment court. Kaya sabi ko, panukala ito, suggestion ito. Okay, Mean. SP yung sa TRO ng SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo, sir, dati sarili yung desisyon yun? Magdedesisyon ng impeachment court kung susundin o hindi. Tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng impeachment court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa impeachment court. Lahat ito ay pagpapasya ng impeachment court, hindi ng Senate President lamang. Sir, and then yung rules na, yung Not rules, the Senate, the impeachment court. sir, yung rules na gagamitin kay VP Sara ay yung ginamit kay, Yung kay- existing rules pa rin. Ang magiging pagkakaiba lamang ay nakalagay kasi sa existing rules that the rules of court shall be suppletorily applicable. Nagbago na ang rules of court mula nung panahon ni Chief Justice Corona, late Chief Justice Corona at ngayon.
So yung mga pagbabagong yun sa rules of court, dala na sa rules na ito at hindi na namin kailangan baguhin pa. So ano yung i-discuss niyong rules pag open sa June 2? Yung existing rules pa rin. Initially, may mga sumusuporta na sir sa inyo ng mga senador do sa suggestion mo? Isasuggest namin formally ito at sa pamamagitan siguro ng press con na ito, makakarating sa kanila, isasuggest namin ito kapag ka nag-convene ng impeachment court. Sir, it is good ba kung before June 2, sa resumption kasi, magko-convene na kayo as impeachment court, tama ba? Bilang Senado muna, And then, yung pag-convene... magko-convert na lang kami the same into an impeachment court. Same date or June 3? So, better na before June 2 ay may decision na ang Korte Suprema dun sa mga pending petition? Hindi naman. Basta walang TRO, ang Korte Suprema, magpapatuloy kami. Kung may TRO sila, pagpapasahan namin kung anong gagawin namin, bungad ng TRO na yan. So, sir, on June 2, resumption ng session, and then sabi nyo nga possibly the following day pa yung pag-convene nyo bilang impeachment court, and then the same day din po yung pag-take oath nyo bilang mga senator judges? Sa June 2 marahil, magpapadala kami ng notice sa Kamara itong linggong to, itong darating na linggo, na kailangan nilang ipresenta yung articles of impeachment or at least yung charges man lamang sa plenaryo ng Senado. Yun ang nakalagay sa rules namin na hindi ginawa sa mga nagdaang panahon. Pero nakalagay sa rules yun. Nasusundan lamang naman namin. That is the formal procedure para officially matake cognizance na ng Senado ang impeachment. Hindi yung pag-file nila sa SecGen. Yung pagbabasa ng articles of impeachment in plenary nakalagay sa rules namin by the prosecutors. And then the Senate can take cognizance of it, and that will now be used as the basis to convene the impeachment court. Like what I was saying before, hindi filing ang magti-trigger ng impeachment court. It is the Senate plenary taking cognizance of it. Kaya kailangan basahin yung impeachment complaint sa plenaryo. Noong nagdaang panahon ang gumawa niyan, majority leader lamang. Pero hindi yan nakalagay sa rules namin at hindi yan nakalagay sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules natin. Dapat basahin ng prosecutors yan formally, at least yung pitong charges, and then the Senate will refer it to the appropriate committee, and that will now be the basis for the convening of the impeachment court, either the same day or the following day. Okay, Myla. Sir, paano sila... Yung robe, may utang pa ako sa'yo. Okay, sir. Naalala ko yan. Paano sir ma-recognize yung prosecution team kung hindi pa kayo naka-convene as impeachment court? Paano nila babasahin? If that happens... Sa plenary gagawin yon. Yes, sir. No, Paano we will sila ma-acknowledge? Hindi pa sila prosecution. Ang maging members of the House who filed the impeachment complaint, they will have to designate who will read it. And I'm assuming ito yung mga prosecutors din na i-assign nila. So this is the first time na mangyayari, sir, no? So hindi ko lang ma-picture. So i-recognize sila as paano yung, di ba, you are in session, paano i-recognize sila? They will be called upon in plenary to read the articles of not the whole articles, the charges at the very least, and to submit the rest formally for the record in the Senate. First time siya, pero yun ang nakalagay sa rules. Bihira naman ang impeachment at hindi nagawa dati, pero hindi rason yun para hindi namin sundin ngayon yung nakalagay sa rules. Okay, si Mav and then Raymond. Mav. Mamaya na yun. Sino daw? Di ba, considering ang dami na nangyari? sir, hindi niyo pa kami dinadala dun eh. Ang dami nangyari. Teka muna. Sir, considering lang po yung current cast of characters ng impeachment trial, are you expecting or are you concerned na magiging medyo circus-like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos
ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalo maintindihan ng ating mga kababayan, yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok nga ni na De Lima at saka Chel Diokno? Mas magiging exciting ba ito? Hindi para sa akin na sabihing maganda nga o pangit yon. Hindi para sa akin sabihing magaling o hindi yon. Mga di-calibre kasi itong mga to, sir. And considering yung nag-experience ni De Lima under the Duterte administration. Well, they are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe. When she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Anumang ilaw ng kamera na itututok sa sinumang tao, dalawa ang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So, nasa sa kanila yun. Kung anong mapapakita nila. At nasa tao din yun. Kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun. Yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Before Raymond, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung magiging presiding officer sa impeachment court. Well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Senator Jinggoy. Subalit sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi na-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. Okay, Raymond? One point lang, sir, doon sa kahit dalawa. doon sa preparation, as we speak, percentage-wise ba, pagdating sa impeachment, saang bahagi na tayo ng preparasyon as of date? Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa isa o dalawang charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges. Hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin. Yung road, sir, finally na napag-usapan? Napatahi na. Alam ko napatahi na. At nasukatan na, kung hindi ako nagkakamali, lahat o maliban sa isa. Kaugnay na may mga nangangampanya kasi hindi pa naman nakuha. Nakuna ng sukat. Pero ready na yung mga, ginaya lang naman yung dati. Sir, yung room assignment, finalized na? May inassign na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng Kamara, yung kanilang mga staff. Sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa karapatan nila at oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito at sinabing may pending petition pa daw sila. Kaya buong galang, sabi nila, na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpa Ravelo. Hoping ka daw ba na ma-retain mo yung pagiging Senate President? Ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping. It's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayoriya ng Senado. 13 at higit pa. Pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabilang ako basta may sesyon. Dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin. Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi.
So, sir, Amayla. Sir, just ano nga lang, pursue ko na lang, sir, yun. So, since may open declaration na, sir, Is the second demotion mo yan? since may open declaration si Senator Soto na willing siya to accept, as long as may number siya na 13, wala ba, sir, effect sa iyo? Walang dating? Wala kang paghahanda? Ulitin ko, Myla, yung sinabi ko kanina. Ikaw naman nagpapainit ka na naman. Parang hawakan mo yung tenga yung sinasabi mo yan. Walang ganyanan. Sir, it's, All reality 24 din, sir, all na- 24 senators, I think that way. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. So, hindi unique yung posisyon yon. Posisyon yan, naniniwala ako. Pananaw yan, naniniwala ako. At paninindigan dapat yan, naniniwala ako, ng bawat senador. Dahil wala namang qualification ng Senate President. Ang qualification lamang, dapat miyembro ka ng Senado. At sino man ang maging Tama na Senate? yung katatapos lang ng bangayan sa politika. Hawak tenga ka naman agad. Wag muna. At sino man yung maging Hawak Senate? ilong agad. O, wala naman ganun. Di ba? Wag naman. Palipasin nyo naman ng konti. Sir, ano yung magiging scenario? Pwede ba yung magkaroon ng third force? Kasi di ba minsan, eto, majority, minority, and then naalala ko nun, Senator Alan and Pia, hindi sumama sa admin at minority, parang independent. Posible yon, pero sang-ayon sa rules, membership is determined by minority and majority. So sa dulo, pipili pa rin sila kung sinong gusto nilang mag-nominate sa kanila. Bilang miyembro o chairman ng mga komite. Because Parliament, the Senate, like Congress, operates on that principle, majority-minority. Hindi administration opposition, majority-minority. Majority-minority simply defined as you voted for the winning Senate President, you're with the majority. You voted or did not vote for the winning Senate President, or you voted for another person, then you belong to the minority. It has nothing to do with administration opposition. May nakita na akong pagkakataon na baliktad yon. Yung majority, opposition, at yung minority, kakampi ng administrasyon. Posible yun, ha? Possible yan na mangyari this. Posible naman yun. Noong panahon ni GMA. Noong panahon ni dating Pangulong Estrada, di ba? Noong nagkabotohan, nagpalit din. Naalala nyo yung Kongreso, nagpalit din ng speaker. O yung speaker, naging anti-administration, di ba? Tapos nagpalit ng ilang ulit. So, depende. Again, majority means you voted for the winning speaker or Senate President. Minority means you did not vote for him or voted for someone else, which is totally separate and distinct from being opposition or administration in relation to the sitting government. So, sir, asahan na magkakaroon ng changes sa committee, chairmanship. Pag ba ganun, maraming mga naglalabi para doon sa mga committee na gusto nilang makuha. Naglalabi lang naman kapag klaro na kung sino mananalo. Hindi ka naman maglalabi pag hindi. So, Hindi mo alam kung sino yung... pag klaro na, may nabuo ng mayoriya, doon na pag-uusapan yung komite. Pero siyempre, kung sino man ang incumbent na may kasalukuyang hinahawakan na komite, siyempre, may paggalang na binibigay doon kung bahagi pa rin sila ng mayoriya. Okay, Amor. Ano po yung impact or implications kapag gano'n na yung majority ay hindi allied with the president in terms of work relationship ng legislative and executive? Mahirap po May ba? hirapan ba? Hindi naman sa mahihirapan, pero siguro mas malaking panahon ang kailangan gugulin para kumbinsihin yung mayoriyang yon sa Kamara man o sa Senado. I believe we're all mature enough and should work together insofar as what is good for the country and our people. Hindi naman porkit oposisyon, no ka na lang ng no, kahit naman tama na yung pinapanukala ng gobyerno. Hindi naman porkit administrasyon ay yes ka na lang ng yes, kahit na mali na yung ginagawa ng gobyerno. I think we've outgrown that. I think we're bigger than that. I think we can work beyond that and can see what is best for our people as we should. Yun naman yung sinumpaan namin tungkulin. Sir, since nabanggit niyo po kasi yung sa obstructionists, kahapon merong statement si Yusek Claire Castro that the government, the Marcos administration welcomes yung legitimate opposition but will fight yung obstructionists. How do you make of that statement, sir?
Gusto mo dalawa akong mag-comment kay Claire? Oh. On the statements. There's a very thin line dividing oppositionist and obstructionist, and it's a gray area. For me, tapos na ang eleksyon, I think we should strive to find common ground and to work together for the best interests of our country and our people, regardless of those labels of being opposition or oppositionist or obstructionist. I think we can find and we should find common ground in spite and despite the results of this election. Ulitin ko, tapos na ang halalan, tapos na bangayan, tapos na ang kulay politika at ingay ng politika. Sana magsimula na tayo na maghilom, gumaling mula sa mga sakit at hidwaan ng halalan at magsimulang maghanap ng pwede natin pagkasunduan habang isinasantabi natin yung pwede nating pag-awayan o hindi pinagkakasunduan para umabante naman at umusad ang ating bansa. Sir, dapat iwas muna sa ganong mga statements, especially coming from the palace or an official from the palace. Not for me to say. Again, I'm well aware of my jurisdiction here in the Senate and I will not cross that line. It's up for them to say what they would want to say, but it's not for me to dictate on that. But neither can they dictate on us. So para sa akin, hindi ako gagamit ng ganung mga label at hindi ko gagamitan ng ganung label yung mga papasok na bagong miyembro o kasalukuyang miyembro ng Senado. I look at each one as a colleague that I can work with and find common ground with. Pero sir, do you think matatapos yung bangayan considering magkakaroon pa ng impeachment? Libre naman mangarap, ikaw naman. Hindi man matapos, hindi yun rason para tumigil tayo mangarap na hindi man mawala ay mabawasan yung bangayan. Hindi man mawala ay makapagtrabaho pa rin kami ng magkakasama tungo sa kailangan, ikagaganda at karapat-dapat para sa sambayanan. Patuloy kong pangahawakan yung paniniwala, kagustuhan at pangarap na yun. So sir, ano pa yung target nyo na matapos bago mag-end ang 19th Congress? Ayun o. Ayun, yung hinihintay mo. Ayun, tinanong ko. Yung mining act na inaayos yung reforms doon para ma-encourage na pumasok ang negosyante dyan. Kabilang sa mining act, yung export ban para dito i-process yung mga minerals. Hindi sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho dito. Halos kagaya lamang yan ang ginawa ng Indonesia halimbawa. Pangalawa, yung right sizing bill. Pangatlo ay yung Judiciary Fiscal Independence Bill. Pang-apat ay yung Right-of-Way Bill. Ito ang magpapadali sa mga government infrastructure projects, kabilang na yung ating subway at tren. Nagkausap lamang kami na ilang senador kahapon, may mga panukalang batas kaugnay sa pagsasaayos ng buwis sa vape at denatured alcohol at gayon din sa anti-pogo bill na sa tingin ko wala naman na mag-i-interpolate at pwede na nating maipasa at maisabatas upang sa gayon, magbago man ang administrasyon, hindi na pwedeng ibalik ang pogo. Sir, considering yung mga challenges na kinakaharap ng bansa at yung mga development globally, ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng 20th Congress? Ekonomiya, trabaho at kapakanan at kaligtasan pa rin ng ating mga kababayan, kabilang na rin ang kanilang kalusugan. Yun naman talaga ang trabaho ng bawat gobyerno. Yan ang social contract, ika nga na pinirmahan ng anumang pamahalaan sa anumang parte ng mundo sa kanilang nasasakupan, na ito'y bibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Patuloy na yan ang maging dapat tutukan ng anumang pamahalaan, sino man ang presidente. Sir, balikan ko lang. Yung pagkawala ni Tol, malaking kawalan ba sa Senate? At do you think meron ditong, naging factor ba yung sinasabing impluensya ng China? Hindi para sa akin pagpasan yung kung bakit yan ang resulta ng halalan. Pero definitely malaking kawalan si Senator Tolentino, hindi lamang bilang majority leader, pero bilang isa sa mga pinakabatikan at matalino at magaling na abogado na maganda sana magiging papel sa napipintong impeachment din. Subalit pasaya ng ating mga kababayan at tulad niya, ginagalang ko at nirerespeto ko ang resulta ng halalan. Ika nga, mas alam nila kung anong nararapat at dapat kesa individually kami. Okay, RG. Banggit nyo kasi yan, ano? Yes. Yung kahapon may statement si Senator Lacson, former Senator Lacson, parang along the lines that one of the game changers of the election was yung
failure no administration machinery. Do you agree that the machinery failed? I'm not prepared to say that. But Siguro kung sinabi yon nung natalo sa halalan, di ba, baka, pero isa siya sa mga lima na nagwagi mula sa alyansa. I'm sure it must be worth something. Again, I think more than strategies, more than machinery, the issues dictated the result of these elections. Yung mga nangyaring kaganapan bago mag-eleksyon. And in that sense, it is a positive thing. Bakit? Issue-based yung eleksyon. Hindi pa damihan ng advertisement, hindi pa lakihan ng makinarya, hindi pa damihan ng pera, pero saan pumosisyon yung bawat kandidato, kaugnay ng posisyon ng mas nakararami nating kababayan sa ilang issue na pumutok, sumabog o kinaharap natin ilang buwan o linggo bago maghalalan. Yon sa tingin ko ang mas nagdikta ng resultang ito, hindi ano pa mang bagay. protest vote daw kaya ang taas ni Senator Bongo and Bato de la Rosa, sir. Well, matagal nang mataas si Senator Bongo. Hindi naman siya nawala sa top 3 noon pa. May huling sipa lang din siguro. Pero hindi rason yun para hindi siya bigyan ng pagbati kaugnay sa napakataas ng bilang ng boto na nakuha niya noong nagdaang halalan. Pag ba ganung nangunguna ka at ang taas ng iyong boto, potential candidate ka na for the presidential election? Sa kasaysayan ng ating bansa mula nung nagkamalay ako, isa lamang naman yatang Pangulo ang nagtap sa halalan. Sino? GMA. Top sa senatorial. Yung mga nagtap, madalas inaasinta agad, di ba? So sa dulo, base sa kasaysayan na hindi pinapalad, maaari niyang baguhin yon kung siya'y nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Binabanggit ko lamang ang kasaysayan. Ang kasaysayan na pwede lamang gamiting basehan habang hindi pa nababago ng kasalukuyan. So tingnan natin kung ano mangyari. Okay, Amor. Sir, si Senator Bato po kasi, ang sabi po niya, nakikita po niya yung formation ng Duterte block sa Senate. Sila pong mga PDP candidates plus yung in-adopt din po na Camille Villar and Senator Amy. And then, nakikita niyo po ba, sir, na yung magiging composition ng next Senate may Marcos block, Duterte block, and then yung block na hindi kasama sa either of the groups? Kaugnay sa issue sa mga Duterte, marahil Kaugnay sa issue sa mga Marcos, marahil Pero kaugnay sa pang-araw-araw na issue, mga panukalang batas na pag-uusapan namin, sa tingin at pananaw ko, hindi yan titingnan ng mga miyembro ng Senado bilang bahagi ng Duterte block, bilang bahagi ng Marcos block. Titingnan nila yan gamit ang kanilang karanasan, konsensya, at prinsipyo at paniniwala. Pero kapag ang issue ay tungkol sa Duterte at sa Marcos, marahil doon mo lang makikita yung linyang yan sa pagitan ng dalawang yon. Pero hindi lahat ng senador ay pwede mong bigyan ng tataksan o ika nga na Duterte yan, Marcos yan. Hindi naman lahat ganun. So sir, kahit mag-start ng impeachment trial, ina-assure nyo na hindi mapapabayaan ng Senate yung legislative work ninyo? Yun ang sisikapin namin gawin at balansehin. Hopefully, yung aming panukalang schedule ay yan ang makarry ng plenaryo. Kung saan ang sinasabi ko nga sana, umaga ang trial at hapon ang sesyon ng Senado. Upang sa gayon ay mas mabudget namin yung oras namin sa Senado. At kung sakasakaling mag-extend man yung impeachment trial, ay konting oras lang siguro at may maiiwan palaging oras para sa aming sesyon. Except of course on a Thursday na pwedeng tumuloy-tuloy ng hanggang hapon at gabi na yan. Sir, kakayanin ba yun kung September meron pa rin impeachment trial tapos start na rin ito ng budget hearing? Committee hearings. Papayagan namin ang kaibahan lamang noon. Hihilingin ko rin ang pahintulot at otorisasyon ng plenaryo. Dapat pahintulutan namin ng committee hearing sa hapon. Kasabay ng plenary. Kung papahintulutan ng minority, wag naman sana maging masyadong stricto sa quorum, lalo na kung local bills ang pinag-uusapan at nang matalakay namin yung budget. Okay. No more? Okay, Raymond. Si Marlon. Kasi you had been very active na nangakampanya sa local.
Kumusta yung happy ka ba doon sa result regarding yung mga local candidates mo sa Sorsogon? Actually, hindi ako tumayo sa maski na anong stage, na sa bahay lang ako doon eh. Pero nilalapitan ka sa sa bahay, sir. I did not stand in any stage in Sorsogon to campaign for any of our candidates. Although alam naman na kandidato ko sila at kaalyado nila ako. 15 sa 15 munisipyo at syudad ng aming lalawigan nanalo ang aming mga kapartido sa NPC. Gayon din sa syudad at lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Naging maganda ang suporta ng aming mga kababayan sa aming mga kandidato. Tapos puso ako nagpapasalamat sa kanilang paniniwala at pagtitiwala sa aming grupo na una ang Sorsogon. Pwede na bang panghawakan yun, sir, for future elections? What do you mean? 2028. 2028. Hindi ko magets. Re-electionist ka ba? Or Hindi pa ako nagpapasya kaugnay ng 2028. Gaya ng sinabi ko, magre-re-elect ako o magre-retire ako. Hindi ko pa alam yun. higher office? Hindi ko iniisip at kinukonsidera sa ngayon. How about- Masyado nang maraming nandun eh. Dito na nga lang, hindi pa ako sure eh. Higher pa. How about Supreme Court Justice, sir? Hanggang 75? 75 ba yun o ano? Hanggang ano 75. tayo yan? 70 lang ba? Diyos ko, parang mas mahaba pa ang term sa Senado. Mas mahaba pa ang term sa Senado, tapos bawal ko mausap. Di ba? Parang hindi. Masyado ba maaga para sa akin? Para pag-usapan at pagpasayan. Hayaan na muna natin yung talagang interesado sa ngayon na bumuelo sa posisyong yan. Okay, Nympha. Konti lang, kamusta po Nymphalit. Kamusta po sa Sorsogon sa Mount Bulusan, sir, yung condition po yun? Oo nga. Ironically, Mount Bulusan ang tawag, pero ang ashfall nasa bayan ng Irosin. Wala sa Bulusan. Kaya ang dami nagpapadala ng ayuda sa Bulusan. Akala nandun yung asphalt. At pag sinabi ng mayor, okay lang kami dito, sigurado po kayo? Oo eh. Kasi yung hangin palayo sa Bulusan. Papunta sa bayan ng Irosin at Huban. So, nagkaka-asphalt manaka-naka. Pero awa ng Diyos, walang malaking putok na may bato at putik o apoy na binabato yung bulkan. Asphalt lang ang aming nararanasan. At dahil sa COVID at karanasan natin sa COVID, sanay naman na mag-mask yung mga tao. At sanay na mag-ingat kaugnay nito. Sir, dagdag ko lang, paano yung si former President Duterte mag-work from The Hague siya? Tinanong ko to, so ibabahagi ko na rin sa inyo. Pwedeng sumumpa sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal o akusado. Hindi siya pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakadetina kung ayaw niya. Karapatan niya yon sang-ayon sa rules ng The Hague. So may proseso naman yon. So ang mangyayari, yung acting vice mayor ay yung mag-acting vice mayor ay yung top-notcher kagawad. By ratio and proportion dun sa 3 distrito ng Davao. So titingnan ng kada distrito kung sinong may pinakamataas na ratio and proportion vote.
Hindi automatic yung may pinakamadaming boto, ha. So yung number 1 ng District 1, 2 at 3, titingnan by ratio and proportion ng votes cast, ilan na nakuha niya, siya yung uupo bilang acting vice mayor. Nakalagay din yon sa ating local government code. Pero once ma-convict si Digo, I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Although hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. Hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi automatic yung absolute perpetual disqualification porket na-convict ka. Only certain crimes. dito sa Number 2, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Hindi ako familiar na may ganung klaseng penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. So kahit ma-convict siya, hindi automatic yun. Okay. No more? Okay, on that note, thank you so much, Senate President Chis Escudero. Ano?